Sa mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay August 22, 2026, Sabado, at ngayon ay ginugunita natin ang pagkareyna ng Mahal na Birhen Maria. Ating po munang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 9 verses 1 to 6. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madlan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng pagkareyna ng Mahal na Birhen Maria. Nakalipas na linggo, atin pong ipinagdiriwang ang kanyang pag-aakyat sa langit. Si Maria ay iniakyat sa langit at ngayon naman ay koronasyon, puputong ng korona at pagkilala bilang reyna ang ating Mahal na Birhen Maria, dahil na rin sa kanyang kontribusyon, sa kanyang pakikibahagi sa plano ng Diyos na kaligtasan, kung saan ay narinig natin sa pahayag ni Propeta Isaías ang pangako na isisilang ang isang Mesiyas, at ito ay sa pamamagitan ng isang dalaga na tumutukoy sa Mahal na Birhen, kaya't siya ay naging ina ng Diyos. At dahil si Kristo ay tinuturi nating hari, kaya nararapat lamang nakilalanin din natin si Maria bilang reyna. Bagamat siya po ay nagpahayag at nagpakilala bilang alipin ng Panginoon at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Kung kaya ang simbahan, tayo bilang mananampalataya ay kinikilala natin siya hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang reyna. Pero ito po ang kanyang pagkahuwaran, nawa ay tularan natin. Hindi pagkat meron tayong corona sa ulo, ibig sabihin kinikilala tayo, ay magiging mapagmataas tayo. Ang bawat corona o pagkilala na nilalagay sa ating mga ulo, sa ating balikat, ito nawa ay magdala sa atin sa mas lalong kababaang loob, at tayo nawa ay mas makapaglingkod sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Kaya sa tulong ng Mahal na Birhen, nawa ay magampanan din natin ng may kababaang loob bilang alipin ng ating Panginoon ang bawat responsibilidad na iniaatang sa atin. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo.